May gusto po akong itanong sa inyo. Kung ikaw ay witness sa isang napakalaking allegations na kinakasangkutan ng bilyon-bilyong piso, may mga senators, mga dating officials ng gobyerno, sinasabi mong hawak mo yung katotohanan, no? Tapos inimbitahan ka para magpaliwanag, 'di ba? Para i-expound yung sinasabi mo. Pupunta ka ba? O pupunta ka sa Senado pero hindi sa hearing? Kasi yan po mismo yung nangyari ngayon. Nasa loob ng Senado yung 18 na bells o tinatawag natin na dating Marines na gumawa ng matitinding allegations sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Kasama po nila yung kanilang abogado, si Attorney Baligod, no? Nakapag-press conference po sila, pero ang sabi sa office po ni Senator Robin Padilla, nakapagbigay na naman sila ulit ng mga pahayag nila sa media. Pero nung dumating po yung pagkakataon para humarap sila sa committee at sagutin nila yung mga tanong, well, hindi sila sumipot. No? At ang sabi po nila, hindi naman daw talaga sila official na invited. Ang dami-daming rason. 'Di ba? Pero pag-isipan po natin ito ng mabuti ha. Hindi po ito tanong kung DDS ka o kakamping ka. Hindi rin po ito tanong kung pro-Marcos ka ba or anti-Marcos ka. Kasi kung sigurado ka po sa sinasabi mo, bakit mo iiwasan yung mga tanong? Kasi ang sabi nila, may issue raw sa legitimacy ng committee. May issue raw sa leadership. May issue raw sa invitation. Fair enough. Pero kung ang goal mo talaga ay ilabas yung katotohanan, bakit hindi mo samantalahin yung pagkakataon para ilahad yung ebidensya mo? Dahil dapat kayang-kaya niyang itayo yung ebidensya mo kahit sino pa yung magtanong sa'yo. Di po ba? Now, kung ang claims mo ay totoo, dapat lalo kang mas excited na ma-cross-examine. Dapat atat ka. Dahil yung katotohanan, dapat hindi po siya takot na masuri. No? In fact, mas tumitibay pa nga po ito kapag nasusubukan. Kasi syempre, dun mo makikita yung consistency and credibility. Ito po yung hindi ko maintindihan talaga, no? Kayang humarap sa media nitong 18 bells. Kaya nilang humarap sa camera. Kaya nilang magbigay ng press conference, 'di ba? Pero hindi kayang humarap sa mga tanong. Hindi ba dapat baligtad po? Ito yung mas nakakapagtaka eh. Kasi kapag may inconsistency sa affidavit, may corrections, kapag may maling detalye, may paliwanag dapat. Kapag may butas sa kwento, may amendment dapat. Ngayon po, imbis na masagot yung mga tanong natin, parang mas gusto nilang manatili sa environment kung saan sila lang yung nagsasalita at wala pong nagtatanong at nagko-cross-examine sa kanila. Pero alam niyo po, kung mag-iisip po tayo ng maayos, hindi po ganyan gumagana yung katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi one-way communication. Merong tanong, merong sagot, may verification, may corroboration, may ebidensya. Yun po yung importante, may ebidensya. Kaya po para sa akin, yung pinakamalaki pong issue ngayon, hindi na po kung totoo o hindi yung mga allegations nila. Ang pinakamalaking issue na po ngayon ay ang credibility o ang kredibilidad nila. Dahil po sa bawat pagkakataon na iniiwasan ang cross-examination, mas lumalakas po yung tanong ng mamamayang Pilipino. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit parang ayaw nilang matest ang sarili nilang mga pahayag? At hanggang ngayon, hindi po nasasagot yung mga tanong na yan. Nananatili pong allegations at mananatiling allegations ang lahat. Hindi ebidensya, hindi katotohanan, allegations lamang. Tandaan po ninyo yan. Tama ka na lang kung maniniwala ka dun sa pinagdadadakdak nila na wala namang maipakita sa yung ebidensya at ayaw mo naman na tawagin kang ngayon, gugustuhin mo lang na tawagin kang kung hindi higit sa isa, yung na naniniwala, 'di ba? Kung 100 kayo. And probably, pwede, 'di ba? Well, in a democratic country, hindi po sapat yung allegations. Ang kailangan po natin ay ebidensya. Dahil po yung katotohanan, hindi po yan natatakot sa mga tanong. Yun pong katotohanan, yung kusang lumalapit sa mga ito.